Hallelujah. Oh, we bless your name. We bless your name, oh God. We glorify your name. Come on, church. Be filled in the presence of God right now. Oh, hallelujah. Oh, we honor you. Oh, salamat, Lord, sa iyong pagkilos, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mayamang presensya, oh God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Holy Spirit, continue to move in our lives. Continue to manifest your power, O God, sa aming mga buhay, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, maraming salamat po, Panginoon. O patuloy namin, Lord God, ibabalik sa iyong pinakamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, atin pong ituon ang ating mga kamay sa ating paloob. Sige po, lahat tayo ay tumayo, minsan pa. Let us pray. Hallelujah. Yes, O God, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na to, Panginoon. Lord, patuloy namin dinideklarahan, Lord, siniselyuhan, Panginoon, ang mga kaloob na to, Lord, iniaalay po namin sa iyo. Lord, magamit ito, Panginoon. Lord, ma-expand, Panginoon, ang iyong paghahari dito sa lupa para nasa langit, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang mga kaloob na to, Panginoon, upang, O Diyos, mag-glorify, O God, ang iyong pangalan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. And welcome, Madam Aiza. No time no see. Amen. Last kitang namit. Natatandaan mo ba yung bahay, yung dating church? No? Doon dati yung Bible study natin with Ate Elsa. Yeah. So, welcome back. No? So, balita ko, ikaw ay babalik. No? Sige, ay pag-pray po namin mamaya, no? Yung iyong pag-travel, no? Karin ka munta? Qatar. Sige, pagpa-pray po natin si Madam Aiza. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo ngayon ay mag-aaral na sa salita ng Panginoon. Ang ating pong topic, no, sa gabing ito po ay aking pinamagatang Trusting God and Putting Confidence in Him. Amen. Lubusang pagtitiwala sa Diyos na kung saan inilalagay po natin, no, ang buong kumpiyansa sa Kanya. Amen. Lalo na po higit, no, sa ating sa sitwasyon po, no, na ganitong buwan. Amen. So, naniniwala po ako, no, ang bawat isa sa atin ay lubusan ng nagtiwala sa Panginoon. Amen. Lahat nga po nang nagtitiwala sa Panginoon, magsabi ng Amen. Okay. Ang sabi po dito, some people have different opinions
on everything from politics to sports to religion. Conflict seems to be a given human relationship, sabi dito. The Bible does not hide from the issue of conflict, nor does it condemn, sabi dito, all conflict as sinful, ang sabi dito. From Moses to David, to Jesus to Paul, the Bible greatest figures found themselves in conflict. According to the Bible, there is nothing inherently wrong with conflict. Disagreements happen, but the manner in which we are to resolve our conflicts is extremely important. Conflict become the catalyst to greater understanding, intimacy, and depth of relationship. Sabi dito. Or it can be bring anger, bitterness, and broken relationship. So ang sabi po dito, no, ang bawat isa sa atin, no, may mga iba't ibang pagkakaiba, no, sa ating pagtugon, no, sa ating mga conflict. Ano ba yung ibang kahulugan ng conflict, no? Ibang kahulugan ng conflict is adversity, persecution, and trouble. Ang sabi po dito, no, madalas, no, ang mga tao, ang sabi dito ay magkakaiba, no? Merong magkakaibang opinion, no, sa lahat ng bagay when it comes saan? Sa politika, di ba? Sa kanilang mga adhikain, no? Ano pa? Sa larangan ng sports, ang sabi dito, and even in religion. But ang sabi dito, ang conflict daw po, ang sabi dito, according to the Bible, no, ay ito daw po ay normal, no? There is nothing inherently wrong with conflict. Nagkakaroon lang po ng hindi maganda nung response on conflict kapag po tayo po ay nawawala po doon sa path, no, na kinalalagyan natin na relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga ang sabi dito, merong mga disagreement. Ang sabi dito, ano pa? There is a manner resolved in which, sabi dito, conflict is extremely important. Ano pa? Ang sabi dito, nagkakaroon yan, ang conflict, nasa sa atin yan, paano tayo mag-response, negative ba yan o positive? And sometimes, nagkakaroon yan ng greater understanding kung ang iyong pananaw o ang iyong pag-response ay positibo. No? And if ever negative, no, yung ating response sa mga bagay na to, ang sabi dito, ito ay nagkakaroon ng intimacy and ito yung pagkakataon na nade-destroy yung relationship. Amen? Or it can be, ano pa? Sabi dito, isa yung pag-response in negative way. Ang sabi dito, nagkakaroon ito ng galit. Ang sabi dito, bitterness. And then, broken relationship. In Jeremiah chapter 17, verse 7, NLT yung aking gamit. Ang sabi dito, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Ang sabi dito, no? Binibless daw po, no? Sabi dito, but bless, i-bless daw yung mga tao, no? Na lubusang nagtitiwala sa Diyos, ang sabi dito, na nagkakaroon, ang sabi dito, ng kumpiyansa at pag-asa sa Panginoon sa kabila ng mga conflict, sa kabila ng mga adversity, sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng mga trouble na kanilang pinagdadaanan. Amen po ba? And ang sabi dito, may mga tanong po tayo dito, actually, 3, 4. Ang sabi dito, how does conflict start? Saan ba nagsimula itong conflict na to? Saan ba nagsimula itong adversity na to? Saan ba nagsimula yung persecution na to? Saan ba nagsimula ang trouble na to? In 2 Samuel chapter 15, verse 1 to 12. Sige po, kung meron po kayong mga Bible, no, basahin po natin, no, yung 2 Samuel chapter 15. Second Samuel chapter 15, verse 1 to 12. Sabi po dito, sinabi ni Samuel, mali, 2 Samuel 15. Okay, ang sabi dito, 2 Samuel chapter 15, verse 1 to 12.
Nang makabalik na si Absalom, siya ay naghanda ng sariling karwahe, mga kabayo at 50 tauhan. Kinaugalian na niya ang bumangong maaga at tumayo sa tabi ng daang papasok sa lungsod. Ang bawat dumaang may dalang usapin ay sa hari ay tinatanong niya kung taga saan. Pag ang sagot buhat sa alinmang lipi ng Israel, sinasabi agad ni Absalom, may katuwiran ka sa usapin mo. Wala nga lamang iniintindi sa iyo roon. At idurugtong pa niya ang ganito, kung ako ay hukom ng bansa, tatanggapin ko ang bawat kasong dadalhin sa akin ng sinuman. At bibigyan ko siya ng karunungan. Verse 5, ang bawat lumapit upang magbigay galang sa kanya ay agad niyang hinahawakan at inahagkan. 6, ganito ang laging ginagawa ni Absalom sa mga Israelitang humihingi ng katarungan sa hari, kaya napapalapit siya sa puso ng mga ito. Kung titingnan mo po yung istorya ni Absalom, yung kanyang ginagawa parang napakaganda, tama po ba? No, itong verse na to, no, parang makikita natin dito, no, kung paano yung communication niya sa mga tao. But sa mga susunod na mga verses, merong mga ano dito, twist na magaganap, no? Basahin natin ulit, no, sa 5:6, ang sabi dito, ganito ang laging ginagawa ni Absalom sa mga Israelita, umihingi ng katarungan sa hari, kaya napapalapit siya sa puso ng mga ito. Lumipas ang 4 na taon at sinabi ni Absalom sa hari, pahintulutan ninyong magpunta ako sa Hebron upang tupdin ko ang aking panata kay Yahweh. No? Sabi dito, nang nakatira po ako sa Gesur ng Haram, ay nangako ako ng ganito, kung loloobin ni Yahweh na ako'y makabalik sa Jerusalem, pupunta ako sa Hebron at sasamba sa kanya. 9, sinabi ng hari, oo, pinahihintulutan kita. At si Absalom ay naghanda agad at nagpunta sa Hebron. 10, ngunit bago lumakad, siya'y lihim na nagpasugo sa lahat ng angkan ng Israel. At ito ang ipinasabi, kung marinig ninyo ang tunog ng trumpeta, isigaw ninyo si Absalom na hari sa Hebron. Ang sabi dito, 11, buhat sa Jerusalem, nagsama siya ng 200 lalaki, ngunit ang mga ito'y walang nalalaman tungkol sa balak niya. 12, pagdating sa Gilo, si Absalom ay naghandog, samantalang ginagawa niya ito, ipinatawag niya si Ahitophel na isang Gilonita at tagapayo ni David. Dumami ang mga kasabwat. Hallelujah. Natagahanga ni Absalom, anupat ang kilusan ay lumakas ng lumakas. Okay, so dito sabi ko nga kanina, kung titingnan natin, no, yung character ni Absalom mula sa una, sa verse 1 hanggang 7, makikita natin dyan na napakaganda nung kanyang purpose. Amen? Nakita natin paano siya nakikipag-usap, paano siya nakikipag-communicate sa mga tao, no? At talagang binibigyan niya, sinabi pa nga niya dito, kung ako ang hukom, no? Ang sabi dito, no? Sabi niya sa mga Israelita, kung meron man kayong mga problema, meron man kayong suliranin, ang sabi doon, ako mismo, sabi niya, di ba, kung daw siya daw ay hukom, ako mismo, sabi niya, ire-resolve ako kung ano man yung mga kalalagayan ninyo. Sabi niya dito, in the first place, makikita natin dito, no, kung yung first impression mo sa kanya na parang maipapaisip ka, napakabuting tao nitong tao na to. Amen. Talagang nakikipag-communicate siya, talagang gumagawa siya ng pamamaraan para makalapit siya sa mga tao. Tama ba ba? But in the last verse, no, dito na pumasok, no, yung pride, no? Dumating yung pagkakataon dito, no? At makikita natin dito yung lubusang pagtitiwala ng hari sa kanya. Amen. At the end of the day, dahil doon sa pagtitiwala ng hari sa kanya, para yatang napasobra. Lumampas siya doon sa boundary, no, na kanyang posisyon. At ang nangyari dito, doon sa pinaka-verse, pinakahuli, may nangyari dito, balakin, no? Ang sabi dito, parang sinabi niya, no? Ang tawag doon talagang pinromote na yung sarili na.
Ibig sabihin, tinakas niya yung sarili niyang bangko to promote yung sarili niya. Para makita ng mga taong ito na yung mga bagay-bagay na kaya niyang gawin. Tama ba? And then, at makikita din natin dito, eto pa. Nagsama siya ng mga 200 kalalakihan. No? At yung 200 kalalakihan na yon na hindi niya alam kung ano yung plano at kung ano yung gagawin niya. Nakukuha po ba natin? At makikita natin dito, ano yung revelation dito sa verse na to. Absalom stole the heart of the people. Amen. Kapag, sabi dito, hindi siya naging maingat, dahil meron siyang plano, meron siyang layunin, to stole the heart, nakawin, pukawin yung puso ng mga tao. Amen. Sabi dito, ninakaw, no, yung attention, ninakaw, no, yung puso ng mga tao, no, at mapokus sa kanya. And, sabi dito, and the conspiracy momentum. No? Parang yung tingin ng mga tao sa kanya, no, ay mas lalong lumakas, no? Mas lalong mapataas, no, yung kanyang pangalan. And ang sabi dito, conflict begins when we don't get what we want. And the only way to get it, sabi dito, is to take it from someone else. This leads to disagreement and can lead to open warfare. Sabi dito, dahil may plano si Absalom, no? Ano yung plano niya? No? Higitan yung hari, no? Higitan, no, yung kakayahan na meron yung hari, no? Ang sabi dito, at makikita natin dito, there's a pride. No, merong pride sa puso ni Absalom. Amen. Bagamat alam mo yun, no, tiwala yung hari sa kanya, but at the end of the day, eto pala yung plano niya. Amen. And sometimes, ang sabi dito, itong mga conflicts na to, dito nagsisimula. Yung pag-destroy ng relationship, dito nagsisimula yung pag-destroy ng tiwala, no, sa kapwa-tao. Amen ba? Nakukuha po ba natin? And ang sabi dito, at hindi natin nalalaman na ito ay nagkakaroon ng disagreement. No, ano yung disagreement? Sabi dito, nung sinama niya yung 200 kalalakihan, doon sa plano at gusto niyang gawin, walang nalalaman itong mga tao na to. Amen? Amen ba? Yung nakakaalam, yung gagawin niya, siya lamang. Amen? So makikita natin dito, there's a boast, there's a pride. Amen? The spirit of pride and the spirit of boast. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, sa pamamagitan dito, we can destroy of this behavior, of this habit. Amen po ba? Kaya nga dito, itinuturo po sa atin ang salita ng Diyos. Ang sabi dito sa ating text, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Amen. Kung tayo po ay lubusang nagtitiwala sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, ano man yung ating ginagawa, saan man tayo, ano mang larangan na meron tayo, saan man tayo nakapasakop, sa negosyo man, sa trabaho man, ano pa ba, sa ministry man natin. So kailangan po, no, kailangan natin bantayan yung ating mga puso. Amen. Huwag nating hayaan, no, na mapukaw, no, yung attention katulad ni Absalom. Amen. Makikita natin dito yung hari, lubusan siyang pinagkatiwalaan, pero at the end of the day, may plano para siyang hindi maganda. Amen po ba? Sabihin natin sa katabi mo, ingat-ingat. Amen? Ingatan natin yung ating mga puso. Although, no, sometimes pinagkakatiwalaan tayo, we must. Amen? Kailangan alam natin, no, yung mga bagay-bagay, no, na ibinigay sa atin, no, lalo na kung tayo po ay pinagkatiwalaan. In Acts chapter 15, 36 to 41. Sige po. Puro verses po yung ating babasahin ngayon. Sa Acts, sa Gawa, 15, 36 to 41. Sabi po dito, okay, 36. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at tingnan kung ano ang lagay nila. Ito, no? Maganda na naman, no? Yung relationship ni Pablo at ni Bernabe. Sabi dito, 37, ibig ni Bernabe isama si Juan at
si Juan na tinawag ding Marcos, ngunit ayaw ni Pablo, sapagkat hindi siya nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, kundi humiwalay sa kanila Panpilya. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo, kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Chipre. 14. Isinama naman ni Pablo si Silas at yumaon sila matapos ipanalangin ng mga kapatid. Naway ingatan sila ng Panginoon. 41. At naglakbay nga si Pablo sa Syria, sa Cilicia, at ipinatag niya ang iglesia. So dito, makikinatan dyan, meron naman ding pagtatalo. May conflict na naman dito. Amen? Si Bernabe po ay naka-under po siya kay Pablo. Amen? Lahat po ng mga na-mention na character dito, sila po ay minentoran, sila po ay tinuruan ni Pablo. Amen? Now, sa nakita ko po dito sa istorya na to, no, bagamat yung leader mo, meron siyang plano, meron siyang agenda doon sa gawain na kung saan napupuntahan natin. So, ang nangyari, pigpilitan ng Bernabe kaya. Niya po, so makikita natin dito, may conflict dito. Ano yung conflict? Hindi siya nagpa-submit. Hello? Hindi siya nagpa-submit. Meron siyang sariling agenda, meron siyang sariling lakad. Samantalang itong kausap niya na nakikipagtalo siya, siya yung nag-alaga at nag-ingat sa kanya. We must, bagamat nasaan na ba tayo doon sa ating ministry na kinalalagyan ngayon. So kailangan dito maging maingat tayo. Amen? Kailangan lagi natin tinitingnan yung mga nauna sa atin, yung mga nag-mentor sa atin, paano ba natin sila pinapakasamahan, paano ba natin sila tinitreat, no? At alam nyo ba, siyempre, dahil si Pablo, yung nagturo si Pablo ang inilagay ni Lord para sa kanila, they must submit. Amen po ba? Kailangan nilang magpa-submit. Kaya nga ang nangyari dito, dahil gustong ipilit ni Bernabe yung sa kanya, nung nangyari, sila ay naghiwalay. Amen po. Amen po. Nakukuha po ba natin? Their disagreement over this was so, sabi dito, sharp that they separated. Nagkahiwalay po ba? Yes. Parang ito yung agenda, kung sila ay hindi nagtalo, so ang ganda siguro nung kanilang plano, yung kanilang gagawin doon sa kanilang ministry. But sad to say, dahil merong conflicts na nangyari, they were separated. Amen. Yung plano, although na nangyari siya, pero hindi yun yung talagang plano. Amen? Amen po ba? At makikita dito, anong sabi? Sino kasama ni Pablo dito? Dapat si Bernabe, tama? Pero merong isang nag-arise na leader na naging kasama ni Pablo. Sino yon? Sino po yon? Oy, babasa niya yan. Sino po yan? Si Silas. Si Silas po. Amen? Amen po ba? And sometimes, merong mga, sabi ko nga kanina, dito sa pinag-aaralan natin, merong mga different, merong pagkakaibang opinion, no? Especially ang bawat isa sa atin. When it comes doon sa mga bagay-bagay, no, na ating naiisip, na ating nagagawa, na akala natin na ito ay tama, but at the end of the day, no, kailangan, no, humingi tayo ng guidance sa Panginoon, humingi tayo sa Holy Spirit na ito bang gagawin natin na to ay tama sa kanyang harapan. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, conflict begins when two, sabi dito, opposing viewpoint are not willing to find common ground. Nagkakaroon daw po ng conflict, nag-start ang conflict, ang trouble, ang sabi dito, kapag ang dalawa ay opposition. Nag-o-opposite, ang sabi dito, doon sa viewpoints, doon sa pananaw. Amen po ba? And then, ang sabi dito, that they are not willing to find a common ground. Ibig sabihin, no, magkaiba yung pananaw, magkaiba ang kanilang hadhikain doon sa mga bagay-bagay. Kaya ang nangyayari, hindi
sinasabi natin, transparency, kung ano yung, kung hindi dumaan sa meeting. Amen? So, hindi siya mapapangyari. Lahat ng mga pag-uusap natin ay dumadaan po sa meeting. Lahat ng mga desisyon, lahat ng ating ginagawa, yan po ay dumadaan sa meeting. Why? Because, no, ito po ay isang pamamaraan para ang relasyon ng bawat isa sa atin ay lumakas. Amen po ba? So, kailangan, no, if ever man, no, nakikita natin na kung papaano yung mga pastor natin nagiging transparency sa atin. No? So, ang katulad po ni Pablo, no, at makikita natin dyan, nagkaroon ng, tawag dito, broken relationship between Bernabe and Pablo. Amen. At nawa, walang Bernabe dito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, walang Bernabe dito. Bawal ang Bernabe dito. Amen. Amen. Amen ba? Sino po dito yung mahal niya? Yung kanyang pastor. Sino dito yung mahal yung leader niya? Amen. So, kailangan po, no, every now and then, kaya nga po inilagay yung mga pastor ninyo, inilagay yung mga RRF leader ninyo, RRF leader, meron kayong mga pastor, kung meron man mga pag-uusap yan, no, kailangan nalalaman, no, ng inyong pastor. Amen po ba? Katulad nito, no, kapag po yung agenda, kung ano po yung sinabi ng leader niya, kasi yun po yung, siya po yung inilagay ni Lord doon. Amen po. So we must, sabi dito, kailangan po nating ano? Magpasubmit. Amen. Esther chapter 3, verse 1 to 9. Sige po. Open your Bible. Example lamang po to para makita natin saan ba nagsimula itong conflict na to. Amen. Sige po. Esther. Esther chapter 3 verse 1 to 9. Babasahin ko rin po to. Ang gaganda po ng mga storyang ito eh. Okay. Chapter 3, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Asuero ang tungkulin ni Haman na anak ni Emedata. Isang Agageo, ginawa niya itong punong ministro. Sinong ginawang punong ministro? Si Aman. Lahat ng tauhan sa patso ng palasyo ay yumuyukod at nagbibigay galang. Natatawa ako dito eh. No? Parang ganito siya, ka-appoint na pa bilang ministro. Siyempre, hindi natin alam, baka yung mga ibang mga kawal, hindi pa nila alam na siya ay ministro. So, ang gusto niyang mangyari, dahil siya ay on the spot na naging ministro, puri natin ang aros lalabas kayo, yuyukod langan. Eh, siyempre, hindi naman lahat ng mga kawal alam na siya ay naging punong ministro na. Amen? So, natatawa kasi ako dito sa istoryang ito eh. Bisitan mo, kakakabinapakip. Buri natin ang lalabas kaya. Amen? Talagang hallelujah, talagang meron po talagang mga taong ganyan. Amen? Ang sabi dito, lahat ng tauhan sa patio, hindi si patio, ng palasyo ay yumuyukod at nagbibigay galang kay Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit, yung tiyuhin ni Esther, ngunit si Mordecai ay hindi man lamang yumuyukod. Kaya ni kapali na buntok yaman eh. Amen? Hindi man lamang yumuyukod. Tinanong siya ng mga tauhan sa patio, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Sabi nila kay Mordecai. Araw-araw ay sinasabi nila, isipan niya, Aldoldo, re-remind kailangan kang magbow, kailangan kang magsiklod, kang amat, at si akakit mo. Eh, masyasya natangigay, Mordecai, bisang sunod. Nepo? Sabi dito, no, habang sinisigaw ang ito ang lalaking pinaparangalan ng hari. Ako, hallelujah. 10. Sinabi ng hari kay Aman. O yan, 9 lang pala tayo. Okay, sana tayo? 5. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Aman po. At sinabi ng hari, palapitin ninyo. Lumapit naman si Haman, itinanong sa kanyang hari, ano ang mainam na gawin, sino mang ibig parangalan ng hari? Akala ni Aman ay siya ang tinutukoy ng hari. Kaya sinabi niya, ganito po, ipakuha ninyo ang damit ninyong isinuot at ang kabayong sinakyan ng kayo'y patungan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan.
Pagkatapos isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw, ito ang lalaking pinararangalan ng hari. Amen. So makikita po natin dyan, no? Ano yung puro mga ang tawag dito, Iba ba? Parang iba, ano? Number 6 siya, sorry po. Ulitan ko. 6 ang binasa ko. Okay. Saan na ako? 5. Okay. Kaya pala parang magkaiba. 5. Nang mapatunayan ni Haman na hindi na nagbibigay galang sa kanya si Mordecai, sumilakbo ang kanyang galit. Sa Hudyong si Mordecai, sa palagay niya, hindi siya masisiyahan kung si Mordecai lang ang kanyang ipapapatay. Kaya umisip siya ng paraan upang ipapatay ang lahat ng Hudyo na sakop ni Haring Asuero. 7. Buwan ng Nisan, unang buwan ng 12 taon ng paghahari ni Asuero, ginawa sa harapan ni Haman ang sapalarang tinatawag na pur upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Amen? Sabi dito, at lumabas ay ang 13 araw ng Adar, ang 12 buwan. Pagkatapos ito, sinabi ni Haman sa Haring Asuero, sa lahat po ng panig ng inyong kaharian, ay may isang grupo. Tingnan mo nagdawit siya po. Isang tao lang ang hindi yumukod sa kanya damay. Ang buong Udyo. Amen. Isinapa pa. Miyetong niya yung kapural. Miyetong niya yung kapural. Ang buong angkan ng Esther. Babandang tao liburin ng kapatid. Because of pride. Amen? Sabi dito, sa lahat po ng panig ng inyong kaharian ay may isang grupo na mga taong ayaw makisama sa iba. Lewen mo naman. Wrong information. Wrong information ba yung ibinigay sa hari? Yes. Amen ba? May sarili silang batas. Hallelujah. Ayaw sumunod sa inyong utos. Hindi po nakakabuti sa inyo kamahalan kung pababayaan ninyo itong magpatuloy. Kung inyong, eto na, gagawa yung sarili ng batas. Kung inyong mamarapatin, maglagda kayo ng isang utos para lipulin ang mga taong yaon. Magbibigay po ako ng 10,000 talentong pilak sa mga pinuno at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari. Yan mo naman. Nakikita nyo po ba kung ano yung naidudulot ng gulo, ng trouble? Amen. Miyetong nga yung pinakasama, nawat dinaminungan, pati rin bunang ang kanester. At ang matindi dito, dahil nga meron siyang, yan na naman. Kaya lang minsan makakalungkot niya. Talaga rin nga liwat. Tandaan po natin, we are not outside our position. Posisyon niya mo po yan. Tamo po mamalagwa. Paboran tayo, Lord. Iyang mamiyakit ang posisyon tamo. At patsay, Lord, iyang mamiyakit ang posisyon tamo. Hallelujah. Imburi na po sabihan, you are ready. You are capable to do. Amen. Everything na gustong ipagawa ng Panginoon. Amen po ba? Naisip nyo ba kung anong ginawa niya dito? Dahil merong malakas siya sa hari. No, peyan daranit ang kayang authority, peyan daranit ang kayang posisyon. At etong matindi, isa lang yung hindi yumukod sa kanya, dinamay niya. Siguro sabi niya, damay-damay na. Amen? At alam niyo po, in the following verses na to, makikita natin dyan, napapayag niya yung hari. Napapayag niya. Kasi, that time po kasi, dahil kapag gumawa po sila ng batas, at yun ay may tatak doon sa pinakasingsinglong hari, ibig sabihin, yun po ay legit. Niya po, mo basta gawang kasulatan, legit siya po ito. Niya po,
At sa mga following chapters, sa following verses, alam niyo po, makikita natin dyan yung galaw ng Panginoon. Hindi hinayaang ng Diyos na ang bayan ni Esther ay mapariwara o mawasak. Gumawa ng pamamaraan si Yahweh. Amen? Ano sabi? Na-restore. Na-restore po. Nagkabaligtad ang sitwasyon. Kaya kung babasahin, nagkabaligtad yung sitwasyon. Bakit? Kasi nga yung motibo, sabi natin motibo, wrong motives. Tingnan mo yung katabi mo, wrong motives. Yung wrong motibo. Amen? Amen? Para lang, amen? Yan nakikita natin dahil doon sa posisyon na meron siya, Brina. Di nga lalabas kayo. Sabihan na, oh, yakunin kayo. Oh, yakunin. Amen? Kaya nga sinabi ng kayo, ano sabi, kasi meron pong ano doon eh. Kapag ba doon sabi dito, sabi ni Mordecai, kung talagang ikaw ay nailagay doon sa posisyon, sabi dito, kailangan, sabi doon, hindi pamalita, kailangan pang sabihan, pabalo. King madlang people, sa kaking karwahi. Amen. Para yung ginagawa natin, di ba, sa mga lumalaban natin mga contest, like sa mga universe, amen. Nung si Catriona Gray, nangyari, perada de, di ba? At suko pa ba, di ba, perada de po? Amen. Para abalo doon na. Atin niyang inuling. Corona. Niya po. So ngayon ni Mordecai bisang pumayag. Bakit? Kasi nga hindi pa siya. De pa kaya, de pa linibot. Niya po. Kasi po merong ano doon kapag nasa posisyon ka, so kailangan ipangalandakan yun. Kaya sabi ni Mordecai kaso nga po, hindi pa nangyayari yun. Kaya hindi pa ginagawa ni Mordecai. Ngayon, dahil nga doon sa pananaw na yun, ang ginawa ni Aman, gumawa siya ng pamamaraan para ma-destroy. Amen. At walang nagwawagi sa kasakiman. Amen. Walang napapala. Amen. Yung taong sakim. Kaya nga ang nangyari, the following verses, baligtad ang nangyari. Amen. Sabi dito, conflicts begin when we seek revenge. Amen? Ang conflict daw po, ang trouble daw po ay nagsisimula kapag daw po tayo ay sinik natin ang alin? Ang paghihiganti. Amen? Anong ginawa ni Mordecai? Naghiganti siya, di ba? At the end ng buhay ni Mordecai, dito sa story na to, ang kumitil ng kanyang buhay, siya mismo. Gumawa siya ng sarili niyang hukay. Bakit? Dahil doon sa kanyang pagre-rebelde at paghihiganti. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. Mordecai refused to bow. Haman decided to destroy all the Jews throughout the entire empire. Ang sabi dito, conflicts begin when good confronts evil. Amen po ba? The two cannot peacefully coexist. And then, yung dalawa, although si Mordecai at niyang katuwiran, pero they have no peace in their heart. Amen? Walang peace sa puso ni Mordecai. Even though na nasa tama siya, sabi dito, the two cannot have peacefully. Meron silang peace. Bakit? Coexist. One must triumph. Amen? Ang bawat sa kanila, ang gusto ay may mapangyari yung kanilang plano. Ang isa sa kanila ay kailangan magtagumpay. Amen po ba? Nakukuha po ba yung teksto natin? Kaya nga ang sabi dito, walang napapala, no? Kapag ang conflicts, no, yung response natin sa mga buhay natin ay puro paghihiganti, puro, sabi dito, adversity o trouble, no? Yun po yung prinsipyo ng Bible. Kung ano yung itinanim mo, yun yung hahanihin mo. Amen po ba? Nagtanim ka ng katamaran, aani ka ng nagtanim ka ng maganda, aani ka ng yan yung prinsipyo ng Bible. Amen. O ngayon, nagtanim ka ng paghihiganti, nagtanim ka ng pagmamahal, aani ka ng o saan pa tayo? Amen. Ngayon, sabi kanina, so tayo yung pipili, no? Kung mapapaganda yung conflict na pinagdadaanan natin o ito ay hindi magiging maganda sa mga na-experience natin. Amen? Nasa sa atin po yan paano tayo mag-respond sa mga
conflicts natin. Amen. At huwag nating hayaan itong mga na-mention na to, na merong mga buting, amen, na maiitim, na mga plano, mga balak na hindi maganda. Amen. Alam mo ba yan at ito pang maganda? Yung sa sitwasyon po ni Absalom, sisiranin, sinisira niya yung hari. Para yung pangalan niya ang mapaganda, merong ganon. Pero sabihin mo sa katabi mo, walang ganon dito. Meron po kasi ganon na tao eh. Amen? Merong ganon. Ang mapabuti. Amen? So, kailangan tayo po, mag-evaluate tayo. Amen po? Mag-evaluate natin. Kung yung sinisira ng tao, talagang yan ba talaga? Yun talaga yung karakter niya? Amen? Meron po kasi talagang ganun eh. Pero uulitin ko, walang ganyan dito. Walang Absalom dito. Amen? Ano yung meron dito? Meron tayo dito, ano? Amen. Kanina, sabi dito, how does conflict start? Saan nagsimula ang conflict? Now, what are some ways to resolve conflict? Genesis chapter 13, 7-9. Ano yung pamamaraan para ma-resolve yung mga conflicts na yan? Ito, maganda rin yung storya nito. Genesis chapter 7-9, ang istorya ni Lot at ni Abraham. 13. Yes, kanwa ng tita Son, kaya pa mambabasan. Ay, 7. Ngunit kung mamaga uli ang kanyang balat. Sandali, baka mali na naman ako. Mali na naman. Genesis chapter, susula po, ya po kasi hining ka na akong kay. Pasensya na ko po. 13. Okay. Okay, 13:7-9. Sabi po dito, umpisa na natin sa 5. Si Lot na laging kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan sa mga tauhan. 6. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa. So, ibig sabihin, napakalawak na yung kayamanan ni na Lot. At si Lot po ay pamangkin ni Abraham. Amen. Si Lot po, nagdesisyon siyang kumonekta kay Abraham. Kaya ang nangyari, nung siya ay nag-start kumonekta kay Abraham, siya po ay talagang lubusang napagpala. Kaya tinitingnan nyo yung kinokonektahan nyo. Tinitingnan nyo kung sino yung binibless nyo. Amen. Dahil, amen, katulad ni Lot. Hallelujah. Amen. Ano pa? Sabi dito, hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa sapagkat naparami nilang hayop. 7. Dahil dito, madalas nang, ito na, hallelujah, madalas nang mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga, hindi si Lot at Abraham, ha? Ang nag-aaway ay yung mga, kanina sino yung nag-aaway? Si Bernabe at si? Tapos, doon sa isang storya, sino yung nagpapakitang gilas? At saka si Absalom. So ngayon dito, ang problema ngayon dito, hindi si Lot at si ang problema ngayon yung mga nag-aalaga. Amen. Sabi dito, dahil dito madalas nang mag-away, natatawa ako pag binabasa ko to no? Dahil dito madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga, noon ang mga Kananeo at Perezeo ay naninirahan sa dakong iyon. 8. Kinausap ni Abram si Lot, hindi dapat na mag-away. Hallelujah. Ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak. 9. Ang mabuti, maghiwalay na tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon sa kabila, ako. Amen. So makikita natin dito, no, hindi po si Lot at Abraham ang nag-aaway na. Ang nag-aaway na po dito ay yung mga nagpapastol nila. Kaya nga pinagsabihan ni Abraham, ang sabi niya dito, ekta mo dapat mipapate. Sabihin mo kaisipin mo, ekta dapat mipapate. Amen. Amen. So kailangan, sabihan mo kakaintindi. Eto, kailangan ito mo mipapate, kailangan mi kakaintindi tam, kailangan mi kakabaluan tamo, amo.
Amen? Hindi na pong, di ba? Kailangan nagkakaalaman. Amen. Sino yung mga may friendship dito? Kasi marami akong friendship. Amen? Kailangan, ang sabi dito, nagkakaalaman tayo. Amen. Amen. Sa sarilinan, kaya sabi ng Abraham kang Lot, sabi na, alikata dapat mi papate, huwag tayong dapat mag-away kasi, sabi niya, mag-anak tayo. Sabi mo sa kanya, huwag tayong mag-away kasi magkapatid tayo kay Kristo. Amo, sige, sabihin mo, topikan me, gisingan me. Sige, gisingan me. Amen. Amen. Kailangan, ano sabi dito? Kailangan magprotektahan yung bawat isa. Amen. Protektahan natin yung bawat isa. Kaya ba? Protektahan natin yung church. Amen. Sige, hawakan mo yung katabi mo. Sabi mo, protektahan kita. Hanggang makanyang ka. Amen. Amen po ba? At kapag po tayo ay talagang pinotektahan natin ang bawat kaya. Ito pang magandang ginawa ni Abraham. Sabi niya, pumili ka na, pinagdesisyonan niya, pinapili. Unang namili si Lot. Kung ano yung matitira, kung ano yung hindi pinili ni Lot, doon si Abraham. Sana all. Amen? Sana all merong ganon. Sabi mo sa akin, sana all merong ganon. Di ba? Lawe mo, balo mo. Di ba? Amen. Alam niyo po ba kasi, di po ba, di po ba kapag ang dalawang, kapag yung isang, yung magkaibigan, o yung magkakilala, o kaya yung magkapatid, o kaya yung anak, yung mga nanay, yung mga anak nila, alam nila kung may problema yung anak, alam nila pag malungkot yung anak, alam nila kung ano yung gusto ng anak, di ba? So, dapat ganun din tayo. Sabi mo sa katabi mo, makakuha ka sa tingin. Amen? Sabi po dito, enjoy tamo po na yan. Sabi dito, solving conflicts takes initiative. Someone must make the first move. Ginagawa na po ba natin yan bilang mga believers? Hindi ko mo lumapit ka sa kanya, ibig sabihin kasalanan mo. Kaya ka lumapit sa kanya para lang, kasi po minsan yung pananaw natin, kaya linapit ka kasi kasalanan mo. Hindi po ganon. Hindi ibig sabihin nag-sorry ka, ibig sabihin kasalanan mo. May pagkakataon na nagkakamali tayo, you say sorry. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon na lumapit ka, ibig sabihin, mali ka. Amen. Alam niyo po bakit? Sabi doon, kaya lang natin ginagawa ito kasi malinaw sa ating kaisipan na kailangan kung ano yung maging attitude at character ni Jesus, di ba? Yun yung i-act natin. Tama po ba? Kaya sabi niya dito, conflicts begin when good. Sabi dito, sabi dito, solving conflicts takes initiative. Someone must take the first move. Abraham gave Lot's first choice, putting family in peace above personal desires. Amen? Yung parang yung lahat ng mga ginagawa mo. Amen? For example, yung yung parang laging iniisip mo yung para sa kanila. Tapos kung ano yung matira, kaya kanin. 'Di ba? So mayroon po kasi talagang gano'n, no? Yung parang lalo na kung yung ang tawag doon na merong tao na tawag doon na for example, merong may misunderstanding kayo. Tapos sa ayaw mo sa gusto, merong mag-first move doon. Sometimes may first move doon, yung dinanang metong bangkok sabo, di ba? Wala siyang sinabing sorry, pero yung approach niya, in that way, parang sinasabi niya, oy, batita na kasi dininanda kang sigang. Alam niyo yon, di ba? Ako po kasi ganun yung character ko. Hindi po ako, ganun ako, pag alam ko na na-offend kita,
pag alam ko na ganito, ako po mismo gagawa ng pamamaraan. Kaya nga sabi nung dating sana all ice cream. No, kasi ganito talan niya mo ko. Alam mo yon, ang tawag doon na may initiative. Hindi ka, walang, alam mo yon na hindi magsasabi yung tao sa'yo na, oh, ikaw mismo magpa-first move ka. Amen? Nakukuha po ba natin? At alam niyo po ba na kapag yun ginawa mo, ano yon? Ang tawag doon, napakasarap sa pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam na ikaw mismo nagbaba. Hindi dahil nagpakababa ka, dahil kasalanan mo. Ginawa mo lang yun kasi yun dapat bilang isang tagasunod ni Kristo. Amen. Nakakakuha po ba tayo? Sabi dito in Genesis chapter 26, 17, 22. Sige po. 17, 26. 17 to 22. Sabi po dito, ipinahukay niya uli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Pilisteo. At ang mga balong iyo'y tinawag ni Isaac at dating tawag dito sa kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa kapatagan, ngunit inangkin ito ng mga taga-Gerar. Kaya tinawag niya itong balon ng away, sapagkat sila'y inaway ng mga taga-roon. 21. Nang makahukay uli sila, nakipagtalo na naman ang kanilang mga taga-Gerar, kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Amen? 22. Lumayo sila roon at umukay ng isang balon, wala nang umangkin nito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Amen? So dito po makikita natin no na ano na idudulot no ng mga conflict sa mga negatibong response natin at sa mga positibong response natin. Amen po ba? Now, ang sabi po dito, in solving conflicts, sabi dito, takes humility. Amen? Sa bawat pag-solve ng mga kaguluhan, ng mga adversity, ng mga nagpe-persecute sa atin, sabi dito, ito daw po ay nagtitakes ng humility. A desire to see peace more than personal victory. Amen? Kailangan po marinaw sa bawat isa sa atin to. Amen? Amen po ba? And then ang sabi dito, makikita natin yan in 2 Samuel chapter 3 verse 1. Okay. Nandiyan ba yung 2 Samuel? Sige po. Basahin nga natin yung 2 Samuel. 2 Samuel chapter 3 verse 1. Okay, 3:1. Sabi po dito, samantalang nasa Hebron, ito ang mga naging anak na lalaki ni David. Ang panganay na si Amon, anak kay Second Samuel 3:1. 1. Ang labanan ng mga tauhan ni na David at Saul ay nagtagal. Lumakas ang pangkat ni David samantalang humina ang kay Saul. Ang sabi dito. Solving conflict involves compromise. Finding common ground that is bigger than your differences. Sabi dito, if neither side is willing to take the initiative or show the necessary humility to seek common ground, conflict will result in a broken friendship or even a war. Amen po ba? So kailangan dito sometimes sabi dito ang kaguluhan merong mga compromise yan. Lalo na nawa sa atin nung balo tamo pong mali, tamo pong makipag-compromise. Pag sinabing compromise, kung alam mong mali, wag kang mag-a-agree. Amen po ba? Amen. Pag alam mo na mali, kunwari merong nagsabi sa iyo na ganito, pag alam mo na mali, labas dun sa ni Lord,
huwag kang makipag-compromise doon. Amen po ba? Kaya nga sinasabi dito, the necessary humility to seek common ground, conflict will result in a broken friendship or even war. Amen po ba? Kapag po tayo, no, ay pinagpatuloy natin, no, yung mga conflicts, no, so sa mga negatibong response po natin, yung mga nabanggit na yan, no, so yan po ang maidudulot sa atin. At bilang mananampalataya, bilang mga believers, bilang mga kingdom citizen, alam niyo po yan, minsan, di ba, pinaparanas ito ng Panginoon para ma-test din, no, paano tayo mag-response. Amen? Dito sa mga adversity na na-encounter. Kasi yung buhay natin, amen, yung buhay po natin, hindi naman araw-araw, di ba, na ang tawag doon, na merong maganda, merong mga hindi maganda, mga na-experience natin, sometimes, tumatawa tayo, sometimes umiiyak tayo, at yan po ay normal bilang tao. Amen? At habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay buhay, lahat ng buhay dito, magsabi ng amen. Lahat ng buhay, habang tayo ay nabubuhay dito, normal po yung mga na-encounter natin. Pero ang itinuturo po natin, itinuturo itong pinag-aaralan natin, no, paano natin, no, mag-response in a positive way kapag po tayo ay nakakaranas dito sa mga conflict nito. Kaya nga ang sabi dito, mismo ang Bible, no, sinasabi na po ng salita ng Panginoon na meron mga adversity ganito, katulad ng mga nangyaring example na sinabi ko kanina. Amen po ba? Now, how do I keep a conflict from getting out of control? Ang sabi dito, in Proverbs chapter 17, verse 27, sa Kawikaan po. Sige po. Parang maganda yan sa English. Ang sabi dito, a truly wise person use few words. A person with understanding is even tempered. Amen po ba? Ang sabi dito, a true wise person, sabi dito, no, yun daw matalinong tao, ang sabi dito, no, yung bawat, alam mo yun, yung kapag hindi na maganda yung nangyayari sa paligid niya, mas mainam pa ang sabi ng Proverbs na manahimik. Amen. Yun yung sinasabi niyang few words. Amen. Kung yung sitwasyon natin, no, may pangangailangan pinansyal, merong mga sitwasyon sa pamilya natin na merong mga na-encounter tayo, sabi doon, kung yung sasabihin natin na hindi na makakatulong, amen, hindi na magbibigay ito ng peace, no, wag na po nating sabihin. Yun po yung sinasabi ng Proverbs. Ang matalinong tao daw po, sabi dito ay nakakapag-isip, no, ng mga bagay-bagay according do sa kanyang sasabihin. Ano pa? A person with understanding. Sabi dito, yung taong merong pagkaunawa. At ang sabi dito, no, talagang naiiwasan niya, no, yung kanyang tempered. Ang tawag doon, yung mabulasik na, ang tawag yun, yung meron kasing taong ganun no? Parang galit siya, pero hindi naman itang agad-agad. Yeah. Nung papa nila. Yun na yun. Meron talagang parang pero alam niyo, eto naman ang maganda, babawi naman ako doon. No? Babawi naman ako doon. Pero eto naman, yung mga taong ganun naman, no, yung mabulasik, ay wala nang maitatago doon sa harap. Yun na yung ugali nila. Kung ano yung nakikita mo, yun na yun. Amen? Kasi diba? Meron ganun sila. Ganun ako no? Alam mo yan, yung na-express nila kung yung nasa damdamin nila. Amen? Amen. Pero dito, ang sabi dito, no, tinuturuan tayo ng kawikaan. Ang sabi dito, na kailangan, no, a person with, ano sabi dito? Understanding. Amen. So, kailangan din natin bantayan naman yon. Kasi hindi naman lahat ng mga tao na nasa paligid natin, pwede mo yan. Kasi baka hindi naman po pwede. Diba? Kailangan, alam din natin, i-control ang sabi dito. Amen ba? Kailangan din natin i-control yung mga bagay-bagay
na hindi dapat sabihin. Amen po? Nakukuha po ba natin? Nandyan pa ba kayo? Kung may gagana ka, malapit na ako mayari. Okay? Last ano na po to. Sabi dito, okay. Ay, may wala yun. Sige po. Lapit na po ako matapos. Okay. Sabi dito, words can be used as tools or weapons, sabi dito, and therefore must be used carefully. Ayun sinasabi ko kanina. Amen? Yung salita natin, yung mga sinasabi natin, pwedeng gamitin yan. Pwedeng gamitin yan. No, na sandata, sabi dito, sa mga bagay-bagay, no, na pwedeng gawin ng kaaway through our words. Amen? Kaya nga sabi ng Proverbs, maging careful tayo, maging maingat tayo. Amen? In Matthew chapter 5, 23 to 26, English yan. Okay, sabi dito, words can be used as tools. Ayun pala, sinabi ko na rin pala yun. Or weapons and therefore must be used carefully. So ingatan po natin, no, yung ating mga sinasabi at sometimes ginagamit ng kaaway yan. Amen po ba? And ito pang sinabi, go and be reconciled to that person. Amen. Baka meron kang hindi bati dyan. Amen. Sabi dito, baka meron kang hindi bati dyan. Diba? Sabi dito, go and be reconciled to that person. Amen. Wag nating hayaan na, alam mo yan, di ba? Mahirap yung yung kapatid. Amen. Mahirap yung, ang tawag doon na meron kang kinagagalitang tao or hindi maganda sa alam niyo po na yung kasing galit, ang daming naidudulot niyan sa katawan. Pwede kang magkasakit dyan. Sometimes sa sobrang galit, heart attack. Amen. Why? Because sa sobrang nila. Totoo po yan. Amen. Nakukuha po ba natin? Sabi dito, we are not to bury or deny conflicts, but rather to take immediate steps to resolve them. Amen. Sabi dito, hindi natin pwedeng patayin, no, kung yung mga conflicts na yan. Sasabihin mo dun sa trouble mo, oy, makukakit. Hindi, parte yan ng buhay natin. Hindi natin pwedeng patayin yan. Now, ang sabi dito, hindi natin pwedeng i-deny yan. But, ano sabi dito? Rather, to take immediate steps to resolve them. Amen. Ano yun? Ano yung pamamaraan na pwedeng gawin doon? Ang sabi doon, make a move. Gawa kang the moves. Initiative. No, nung yan nakapapansinan, di ka nang munang mamansin. Ang importante doon, ginawa mo yung parte mo. Ngayon siya, kung ayaw niyang gawin yung parte niya, nasa sa kanya na yon. Ang mahalaga dito, nagawa natin yung para sa atin. Kasi yun yung gusto ng Panginoon. Amen? Huwag nating hayaan na maglagay tayo ng, anong tawag doon, nakikimkiman, hindi maganda. Amen? Yung, alam mo yon, no? You are not, di ba? Eka masaya. Di ba? Hindi tayo masaya kapag meron tayong, kunwari meron tayong na-offend, or kaya hindi tayo happy. Alam mo yon, kapag meron tayong hindi kausap, di ba? Mahirap yon. Sabi mo sa katabi mo, mahirap yon. Amen? Sabi dito, conclusion. Through the help of the Holy Spirit that living with us. Sino po yung may Holy Spirit dito? Sabi ni David Hernandez, nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo as Lord and Savior, the Holy Spirit is already there. You are already anointed. But the problem, kaya hindi mo nararanasan yung pagkilos ng banal na spirito sa buhay mo kasi hindi mo siya nare-recognize. Bakit hindi mo siya nare-recognize? Baka hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon. Baka you have no proper devotion sa Kanya. Wala kang time to meditate the Word of God. Amen. Kaya nga kung minsan parang ang akala natin, no, ang banal na spirito ay wala sa atin. Sabi mo lang 'yon. Ang sabi ni David Hernandez, when you receive the Lord as Lord and Savior ng buhay mo,
Ang banal na Espiritu, kapatid, ay nanahan sa bawat isa sa atin. You are powerful, you are anointed. Sino naniniwala dito that siya ay anointed at powerful? Amen? Kasi ang banal na Espiritu, no, ang siyang shadow ng buhay mo. Pag sinabing shadow ng buhay mo, kahit saan ka pumunta, nandoon siya. Hindi, di po ba yung shadow natin, yung anino natin, kang ka rin kamunta, di ba, susundana ka? So, kailangan yung Holy Spirit, ganyan siya, shadow siya ng buhay natin, kasama natin siya. Pag sinabing shadow, talaga, close kayo. Hanggang nanunggawan mo, kahit ano yung gawin mo, gagawin niya. Sobrang ayun. Amen? Sabi dito, through the help of the Holy Spirit that living with us, every conflict ng buhay natin, sabi dito, we can overcome any conflicts that we are facing. Amen? Dedication and devoting ourselves to God. Distinct and separate from the world's way of living. Amen? Committed to right living and purity. Hallelujah! Gusto ko to, ulitin ko. Through the help of the Holy Spirit that living with us, any conflicts, adversity, ano pa, persecution, trouble ng mga buhay natin, we can overcome any conflicts that we are facing. Dedication, lahat ng mga dedicated dito, magsabi ng amen. Devoting, sabi dito, ourselves to God, distinct and separate from the world's way. Ano yung the world's way? Kung ano yung nakikita natin, kung ano yung gandawan ng mundo ngayon. Sabi dito, kailangan we must be aware. Amen po ba? Ngayon ang tanong, nasa tamang place ka ba? Amen. Nasa tamang place ba tayo? Kasi ang sabi dito, distinct and separate the world's way of living. Amen. Committed to the right living and purity. Amen. Oh, hallelujah. Holiness is the absence of sin, evil, and wrongdoing. Ang kabanalan, ang sabi dito, ang nagtuturo sa atin para hindi gawin ang kasalanan at ang gawa ng kaaway at ang mga bagay-bagay na pilit, no, ini-inject ng kaaway sa mga isipan natin. We must still strive each day to be more like Jesus. Uulitin ko, we must still strive each day, bawat araw. Amen. Kailangan ma-overcome natin si Satanas. Amen. Sabi dito, to be more like Jesus. Amen. More holy. Amen. To be more like Jesus and more holy. Hallelujah. Galatians chapter 5, 22 to 23. Last verse. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Lahat ng mga nagmamahal dito, lahat ng mga may pag-ibig dito, magsabi ng amen. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga. Lahat ng mga matyaga dito, magsabi ng praise the Lord. Alang mag-absent. Pagtsatsaga, kasama dyan. Kabaitan, sino'y mababait dito? Hindi yung nawawala ng bait, yung talagang mabait. Mabait siya dahil kay Jesus. Ano pa? Kabutihan. Sino yung mga mabubuti dito? Katapatan. Kahinahunan. Pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Amen? Sige, lahat tayo ay tumayo. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sige, taas natin yung ating mga kamay. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah.
Thank you, Lord Jesus. We bless your name, O God. We glorify your name. Sige, taas natin yung mga kamay natin. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Glorify thy name, O Jesus. Glorify thy name, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name. We worship your name, O Jesus. O salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon. We can do nothing apart from you, O God. Alam namin, Panginoon, sa bawat sitwasyon na aming pinagdadaanan, sometimes, Panginoon, nawawala po kami, Panginoon, ng tiwala sa iyo. Nawawala po kami, Panginoon, doon sa lugar ng aming pananampalataya na dapat kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga kaguluhan, sa pamamagitan, Panginoon, ng kalungkutan, sa pamamagitan, Panginoon, ng kasalanan, sa pamamagitan, Panginoon, ng unrighteousness, Lord God, unholiness, Panginoon, na ginagawa namin sa aming mga buhay. Lord Jesus, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy, no, Lord God, i-acknowledge namin, Panginoon, Lord, ang iyong banal na spirito, Panginoon, sa aming mga buhay. Sige, taas mo yung kamay mo, kapatid. Lord, ina-acknowledge namin, Panginoon, Lord, ang iyong banal na spirito, Panginoon. Saan man, ano man yung aming ginagawa, saan man kami naroroon, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito. Lord, ang iyong banal na spirito, Panginoon, ang siyang maging shadow ng buhay namin, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang gagawin namin, Panginoon, Lord, yun ay nanggagaling sa iyo, Ama. Yun, Panginoon, Lord, ang patuloy na ikinoconvict ng iyong banal na spirito, Panginoon, sa mga buhay namin. At sa oras na to kami nagpapasalamat, Panginoon, Lord, alam namin, O God, ma-overcome namin ang lahat ng ito dahil alam namin kasama ka namin, Lord God. Turuan mo po kami, Panginoon, na mas lalo, O God, magkaroon ng initiative heart, Lord God. Magkaroon kami, Panginoon, ng humility heart, Panginoon. Magkaroon kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na handang magpatawad, Panginoon. In the name of Jesus, O God. At Lord, amin pong dinideklara sa oras na to, Lord, sinusurrender po namin lahat ng adversity na meron kami. Sinusurrender namin lahat ng troubles namin. Sinusurrender namin all the persecution, Panginoon, na amin na-encounter sa mga buhay namin, Lord. Right now, God, in the name of Jesus, Lord, in the name of Jesus, hallelujah. Maraming salamat, Ama. At Lord, hindi kami lalabas sa lugar na to, Panginoon, Lord, na hindi namin nararamdaman, Panginoon, ang iyong pagkilos, Panginoon, sa mga buhay namin. Pagkilos, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, sa oras na to, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, amin pong sinisira, Panginoon, Lord, amin dinidestroy, Panginoon, ang spirito ng katamaran, Lord, in the name of Jesus. Lord, amin po, Panginoon, Lord, sinisira, Panginoon, Lord, sa oras na to, Lord, ang espiritu, Panginoon, ng katamaran, Lord God, ang espiritu, Panginoon, na walang katyagaan, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Bagkus, Panginoon, sa oras na to, Lord, amin pong pinapakawalan, Ama, ang espiritu, Panginoon, ng aming Panginoong Jesus, Lord, right now, God, ang mag-reveal, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. I declare and decree right now, God, yung kapangyarihan mo, Lord, precious Holy Spirit, move right now in our lives. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Let your will be done, Panginoon. Let your will be done, Lord God. Ang maghari, Panginoon, sa mga buhay namin. Not our will, O God, but your will be done, O Jesus. Hallelujah. Amin po, Lord, dinideklara sa oras na to, Panginoon, Lord, ang aming kapatid, Sister Aiza. I declare, O God, right now, God, your comfort, Lord God. Lord, I declare right now your protection, Lord, be upon her, Lord, right now.
now. In the name of Jesus, Lord. Mula, Panginoon, sa paglabas sa kanyang tahanan, papunta, Panginoon, Lord, sa Qatar, Lord. I declare right now, Lord God, ang patuloy, Panginoon, na protection mo. Protection sa kanyang asawa, protection, Panginoon, sa kanyang mga anak, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Lord, kay Consiala, Panginoon, long life and good health, Lord, sa kanya, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Ama. Saturate this place, O God. Lord, ng iyong presensya, Panginoon, uuwi po kami, Panginoon, na baon, Panginoon, Lord, ang kapayapaan, ang kalayaan, at ang kagalakan, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ngayon ibabalik, O Diyos, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, O Diyos, sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Through you, victory has come. God of victory, the author of my faith. Whom should I fear when you're with me? There'll be no giants that can stand on my way. I don't care what they say, 'cause you make a way. In this faith I'm committed. I know I'm not alone. I'm sure it will fall with a sling and stone. I live by faith and not by sight. I'll sing you praises over and over again. I'll never stop lifting my hands, dwell in your presence, 'cause you are glorious. I'm unstoppable, my God is unstoppable. I'm unstoppable, rule, reign, dominate. I'm unstoppable, my God is unstoppable, yeah. I'm unstoppable. I've decided there's no turning back now. Nothing can stop, no one can hinder. Your anointing has set me apart for you. Fulfill your will, let your will be done. There'll be no giants that can stand on my way. I don't care what they say, 'cause you make a way. In this faith I'm committed. I know I'm not alone. I'm sure it will fall with a sling and stones. I live by faith and not by sight. I'll sing you praises over and over again. I'll never stop lifting my hands, dwell in your presence, 'cause you